Private shopper dito. Nako, hindi ko alam. Or mga mga pambili ng mga Rolls Royce. O kaya private jet. Ayun, private shopper, meron ka? Wala nga, kung meron sana, no? Sino gusto ng private shopper dito? Ayan, so saan na ba tayo ngayon sa programa natin? Yan, may susunod tayong banda ng sobrang sikat. So, yung sacrifice na parang sa hindi pinipili. May ibang tao na dyan na umad. 1 meal a day. Ayun, umad, yung pala ibig sabihin yun. Oo, 1 meal a day. Pero ang problema, hindi nila choice. Forced to good, ika nga. Yun, oo, dahil sa mga nangyayari. At hindi rin yung diet pad. Hindi. Di ba meron mga jeta dyan, mga intermittent fasting, 1 meal a day. Ito mga taong to, hindi nila pinili yun. Wala silang choice kung hindi ganon. At saka alam mo, Pinky, ang pagtaas ng bilihin at ang pagtaas ng ating mga groceries, yung mga yan, ay dahil sa korupsyon yan. Ayan. Magtakin mo nga, sabihin sa atin, ang Noche Buena natin, 500 na lang. Ano naman yung 500? Di ba isang pirasong ham? Kamusta? Yung 500, baka isang tao kulang pa. Ayun na nga, tapos isang pamilya daw. Gaano kaliit ang pamilya? Saka siyempre, pag Pasko, gusto natin espesyal. Kasi ito na lang ang pagkakataon para magtipon-tipon tayong lahat na pamilya. Siyempre, kahit pa paano, di ba guys, gagawin natin special yun. Gagawin natin mga buluhan. Ayan. Okay, so ladies and gentlemen, ito ready na po sila. Please give a warm welcome to Emiel Sol! Lahat tayo dito ay hindi okay. Hindi naman tayo magtitipon-tipon dito. Kung ayos ang lahat, di ba? Nakakapaglubo na lang nakakagalit. Nakakuluhan tayo dito galit-galit. Kasi hindi naman upang magbigay sentensya sa mga tinalakay natin mula sa Akbayan Party List. Narito si Chel Jogdo! Maraming utang itong pamahalang ito at yung nakarang administrasyon. May utang sila, nasalin sa atin. BBM, nasa nasalin mo? Sara, nasa nasalin mo? Kami sa Akbayan, inilabas na namin ang salin namin. May utang kayo at babayaran ninyo yan. May utang din sila sa pananagutan.
Ang dami-dami nilang pinatay nung war on drugs ni Duterte. May utang kayo na hustisya sa lahat ng biktima ng war on drugs. At meron pa kayong utang sa lahat ng kinurakot nyo nung kayo ang nakaupo sa Malacanang. Ito naman, kampo ni BBM, naku, napakalaki din ang utang nila sa atin. Ghost project, substandard project, kung ano-anong klaseng project na puro korupsyon na lang. Babayaran ninyo yan. Pero meron pa isa. Meron pa isa. Utang sa tamang pamamahala. Pero alam nyo mga kasama, palagay ko, hindi nila kayang bayaran yan eh. Kasi hindi naman sila marunong mag-good governance. Kaya tayo na sa 2028 ang magpapalit sa kanila. Tama ba? Marami pang utang itong administrasyong ito. May utang sila. Open bycam, kaya nga nangyari yung mga insertion na yan dahil sinikreto nila ang bycam nung last budget. May utang sila sa Independent Commission na dapat lagyan pa natin ng ngipin sa pamamagitan ng isang batas. At ito, napakalaki utang nila. May utang sila ng forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang, isa pang utang ng ating pamahalaan. At pinakamalaki sigurong utang ito, yung utang nila sa anti-political dynasty bill. Papayag ba tayo na hindi may sasabatas yan? Oo, sisingilin! At sisingilin natin yung mga yan hanggang bayaran nila ang utang nila sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rep. Chel Diokno. Si Diokno. Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Okay, sa isang bayan ligtas sa katiwalian at korupsyon. Baon mo na. Okay. Kasi dito kanina pa itong 5 a.m. Yes. Salamat sa lahat naman nagpunta ngayon at nagpakita ng tapang at tumindig. Yes. Natin. Ako, walang ulan, walang bagyo magpapatinag sa atin, lalo sa ating mga pinaglalaban para sa ating mga kinabukasan ng mga kabataan! Yung mga manggagawa ng mga bakla. Ayan to na, may rainbow. Rainbow na tayo. Rainbow. Sabihin, may pag-asa pa tayo. Yes. At saka pa tayo. Kaya dapat talaga nag-i-stand up tayo ngayon kung gaano nyo ginagamit si Queen Yasmin sa mga brand nyo, yung mga brand na yan. Dapat nagsasalita din kayo sa korupsyon. Correct! Langgan na may tatuarin doon ang may takong! Yan, o sige. Kaya ipinapaalala po namin ang 5 I na dapat ninyong tandaan. Yan ay? Igalang, ilantad, ibalik, ikulong at ipanalo. Kaya mag-ingay tayo laban sa korupsyon at political dynasties! Ilantad, kailangan nating isiwalat ang katotohanan. Okay, akin ba yung pangatlo? Ibalik! Ibalik ang nakaw na yaman. Tama na kayong mga magnanakaw kayo. Ay, At tama! syempre, hindi lang dapat ibalik. Ano pa?
At saka hindi naman ako dapat kumanta ngayon. Kaya in behalf of my friends na may trabaho ngayon, mga Apo Hiking Society at Lea Navarro, yan yung mga orig, na walang mga tent, walang mga ganito, sakali lang po kami ng 3 araw, 4. Ito po ay kinompose po ni Jim Paredes. And I feel that this is still bagay to our cause. Once upon a time, nagniningning po ang Pilipino sa buong mundo dahil sa mga pangyayari noon. At ngayon naman, I have hope that we can do it again. That our name will be cleared and that the Filipino goodness and kindness and beauty will shine again. And I have no -1, so I will sing a cappella. Madali lang ho yun kasi kahit anong tono pwede niyong kantahin. Ganyan ho. Pero doon sa refrain, sabayan niyo ako, alam niyo po nitong kantang ito. Ito po yun. Di na ko papayag, mawala kang muli. Di na ko papayag, na muling mabawi. Ating kalayaan kahit tagal na nating mithi. Di na papayagan mabawi muli. Kalayaan para meron tayong economic recovery. Next, meron pang side kwento. Magkakapit bisig, libo-libong tao kagaya ninyo. Kay sarap pala maging Pilipino. Sama-sama iisang adhikain. Kailanman di na paaalipin. Handog ng Pilipino sa mundo. Mapayapa para ang pagbabago. May rainbow pa. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa